kung saan makikita po natin dito po sa ating image yung sakop nitong si Bagyong Uwan. At ngayon nga po ay meron po itong diametro na abot nga po sa mahigit 1,800 kilometers from south end to end. So malawak nga po yung mga kaulapan nitong si Bagyong Uwan. At kung may kukumpara nga po natin ito sa Pilipinas, yung length naman po ng Philippines from Batanes to Jolo nasa may 1,800 kilometers din. So halos buong Pilipinas nga po yung maaapektuhan nitong si Bagyong Uwan. So mapapansin nga po natin yung mata nitong si Bagyong Uwan ay nandito pa rin po sa mga karagatan or sa may Philippine Sea malapit sa may Daet Camarines Norte. Specifically po kaninang alauna ng hapon, ito po nasa layong 100 kilometers northeast ng Daet Camarines Norte at na-maintain po niya yung kanyang taglay na lakas, 185 kilometers per hour pa rin at pagbugso naman 230 kilometers per hour. So kung may imagine po natin, ito po ay yung lakas po or yung bilis ng isang tren. So ganun po kalalakas yung hangin nitong si Super Bagyong Uwan. At sa ngayon, kumikilos po ito pa west-northwestward, may kabilisan 30 kilometers per hour. Ngayon nga po, binabayo na nitong si Bagyong Uwan yung mga lalawigan dito po sa may Bicol region. Kanina nga po ay nag-close approach po ito sa may Catanduanes at inaasahan nga po natin ngayong hapon o mamayang gabi ay posibleng nga po mag-close approach din po ito dito po sa may Calaguas o Polillo Islands. Ito naman po yung ating forecast track in intensity para kay Super Bagyong Uwan. Ngayon nga po, ito po yung nasa may Daet, Camarines Norte. Inaasahan natin, magpapatuloy po yung kanyang west-northwestward movement sa susunod na 24 oras at posible na nga mag-landfall dito po sa may central portion ng Aurora, possibly po ngayong gabi o bukas ng madaling araw.